Magandang gabi po at buksan niyo yung Bible sa 2 Timothy chapter 2. Kung yung susunod-sunod pa, ay tapos na po yung okay, 2 Timothy chapter 2. Okay, at regular po naman, July 12 po ay nasa Sakamoto po ako sa Manila City. Regular po yan, at August 21 ay meron tayong wedding. Kapag yun po yan, ayun pong August 21 na yan. Then, nagplano po naman ay 28 and 30 ay plano ko po ito na ganito ang maging celebration ng anniversary sa Angeles City sa Bangkok. Kaya dalawang buwan po yan na yung mga schedule tayo. And then September 27 ay meron tayong guest pastor from San Pablo City, si Pastor Danny Baltubino. Yung mga schedule po natin. Then October 11 ay meron tayong guest naman na missionary to Peru. Sa Peru, sa Umboy. Pero si missionary Ernie Lapian. Alright, now, okay. Second, Timothy chapter 2 and number 1. Second, Timothy 2 and number 1. Okay. Nung nakita po ninyo ay sabay-sabay po natin ipasahin. Second, Timothy 2 verse number 1. Dili, basa. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Be strong. Be strong. Madalas natin po napapanggin yan. At madalas po na ganito yung ating naging pagbati sa mga nag-birthday. No? Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. But let me remind you, strength. Yung tunay na lakas ng Kristiyano ay hindi kailanman matatagpuan sa panahon ng kaginhawaan. Pag-ibig ko ang tunay na lakas ng Kristiyano ay hindi kailanman matatagpuan sa panahon ng kaginhawaan. Ang lakas ng Kristiyano, ang tibay ng Kristiyano ay matatagpuan sa panahon lamang ng hirap at ng pagtitiis. Ilawan ko sa atin? Amen, Christian? Amen? Kaya nga, yes, lagi rin siya be strong in the Lord. Be strong in the Lord. But of course, how to get the strength mula sa Panginoon? Paano tayo makakatanggap ng kalakasan ito buhat sa Panginoon? Now, again, now, ano bang meaning ng grace? Grace is what? The unmerited favor of God. Diba? Amen? The grace what? The unmerited favor, diba? Ito yung kagandahan loob ng Diyos na hindi mo kayang bilhin at hindi binibili. Amen? Grace is what? Yung bang natanggap mo yung hindi naman karapat-dapat para sa iyo. Ano yung sabihin? Amen? Amen? Yan. Pag sinabing, be strong in the grace that is in Christ Jesus, ano yung sabihin? Kung yung grace ay unmerited, sabihin, ano yung sabihin? Grace means that God gives you the strength even though you do not deserve it. The word grace means that God give us what? The strength. No? Bagamat hindi mo deserve. Diba namin? God's grace does not remove what? Yung biyaya ng Diyos ay hindi nag-aalis ng hirap. Yung biyaya ng Diyos ay hindi ito umapawi ng tinitis mo. Di ba kuswa? Binibigyan ka ng lakas ng Diyos sa gitna ng hirap. Amen? Hindi nag-aalis ng hirap. Di ba?
Binibiyayaan ka para matiis ng hirap. Amen? Pinalalakas ka sa gitna ng kahipitan. Amen? Hindi nagtataboy ng kahipitan. Hindi nagtataboy ng kahirapan. Di ba nagbibigay ng lakas sa gitna ng hirap? Biyaya yan ang Panginoon. Alright? Kaya nga, God's grace is, nakikita ba sa atin? Ha? Kaya nga, yung biyaya ng Diyos ay truth ng air condition. Mainit sa labas, pero nagiging hawahan ka. Tadi ba ako? God's grace is like umbrella that keeps you dry bagamat malakas ang ulan. Okay po? Pangatlo, God's grace is like paracetamol. Or what? Ano yung paracetamol? Ha? Okay. Ano pagkakaiba ng paracetamol sa analgesic? Yung pantagal ng kirot. Pag uminom ka ng gamot sa rayuma, tinatanggal ba yung sakit ng rayuma? O hindi mo nararamdaman yung sakit ng rayuma? Sige, sagot. Atong sakit, pero hindi mo ramdam. Tama ba ako? Maliwanag ba? So, nung sabihin pa po na, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Kapag ito, God's grace does not remove the hard times. Yung biyaya, hindi ito tinatanggal yung hirap, but what? It gives you what? The strength to endure hirap. Amen, Krishna? Kaya ano kailan Krishna? Be strong in the Lord. Amen? Kaya yun ang sa being strong in Christ. Okay, being strong in Christ. Alright? Now, ngayon, ibig ko ibigay, no? Okay, how God give us strength sa panahon ng kahirapan. Panginoon, ako po yung mapagtubayan sa pag-usap nito. Umaasa po lang ako, Panginoon, na ako yung tuturuan, magbibigyan ng salita sa aming bibig, upang ipaliwanag ang mga talata mo pong ito na aming pong binasa. Gabay po ako na ng Diyos at bawat isa po sa amin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, ito yung maging kailangan sa mga panahon ito. Marami tayong mga mahusay na mga kapatid na may mga tinitiis na kahirapan at tinitiis na kirot sa kanilang buhay. Sabi ko madalas na ako pastor, pero wala akong kapangyarihan hanguin ka sa hirap. Amen? Okay, pastor, pero hindi ko kaya bigyan ng solusyon yung problema mo. Pero kilala ko yung Diyos na bigyan ng sagot sa problema mo. Amen? Amen? Kilala ko. Alright? At doon kita ituturo. Amen? At doon kita ipapalawagan. Alright? Okay? Sasamahan kita dumain sa Kanya. Amen, Bisa? Amen? Nakulang sino sa atin ay kapangyarihan para sumunod ka muna sa problema. Okay? Pero tayong lahat ay nakaabot sa panahon ito. No? Na lahat ay may pinagdaanan. Kaya, nakakangiti pa rin, nakakangiti tayo, nakapagpapatuloy tayo, at nakatutulong tayo, at nakakapagbigay tayo ng encouragement sa iba. Tama? Sapagat natulungan tayo ng Diyos natin na kilala. Alright? Sa ganun paraan, tayo makatulong din tayo at makapagbigay din tayo ng advice, okay, sa mga taong dumaraan sa ating pinagdaanan din. Yan Krishna? Amen? 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 Kaya nga, be strong in the Lord. Alright? At pag
Pablo, ito yung kanyang naging admonition dito sa batang pastor na si Timothy. Sabi kay Timothy, my son, be strong, that is in Christ, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Now, how God give us strength, no, sa panahon ito. Number 1, that's verse number 2. Nandiyan kaya? That's verse number 2. Okay? Sabi pa ba, Timothy, and the things that thou hast what? Heard of me among many witnesses. Okay? Sa talagang dalawa, pansinin buti, napapakita na si Pablo ay maraming naituro kay Timothy. Tama? Bakit mo ba justice Tagalog? Pasabihin ni Pablo, yung mga bagay na iyong narinig sa akin. Tingnan mo, sa gitna ng maraming mga saksi. Amen? No, si Pablo yung nagsasimula bilang isang matandang pastor. Nakikinig sa akin? Hindi basta matandang pastor, di ba? Veterano. Marami nang napagdaanan. Amen? Ang mga bagay na yung narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi. No, sino ang mga saksi ginabagay ni Pablo? Yung mga saksi. Mga taong nakausap din niya, napayuhan din niya. Tama? Tama? Amen? Nadala niya sa Panginoon. Amen? Kasi naging kasangkapan sa paglagaw nila. Ano ba? Mga misyon na buksan. Amen? Mga pagsubo, hirap, pag-uusig na kanyang nalagpasan sa biyaya ng Diyos. Amen? At si Pablo ito, nagsasalita bilang isang veterano. Tama? Amen? Nasukatan magmadala sa laban sa Panginoon. Alright? Sasabi ka sa kay Timothy. Nagtuturo sa kay Timothy. Now, ano ibig sabihin? How God give us strength in this part. Ano what? Strength comes from listening to God's men from the past. Pagkakas niya? Strength comes from what? Sa nagagaling? Sa mga tao, sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Na nakaraan na. Okay? Yan lagi binabanggit ko sa mga preachers natin. Amen? Okay, karamihan ng tinuturo ko, karamihan ng ginagawa ko, natutuhan ko din sa iba. But I guarantee you, hindi sa mga bata na pastor. Okay, hindi sa mga nagsisimula pa lamang, kundi sa mga veterano. Okay? Sa mga pruweba na nakita ko sa kanila. Okay? Sabi ko sa mga Bible student, magsisimula kayo ng gawain nyo. Okay, kung kailangan nyo ng wisdom, advice, doon kayo humingi ng advice sa mga matatanda, hindi sa mga nakaklas, hindi sa mga naging classmate mo lang. Okay? Kung meron kang gustong kopyahin, kumopya ka doon sa mga matatagumpay ng pastor. Huwag sa mga kabarkada mo lang ng pastor. Kababata mo lang. Hindi ba yun nagpahamang kay Rehoboam? Nakinig siya sa mga karanggulan niya. Kaya sa mga veteranong advisor ng kanyang amang si Haring David. Nakinig siya. Amen? Karamihan ng mga in-install ng mga pastor ng matatanda, pinagtiwala ng gawain ng mga bata, nagsipaksa. Bakit? Sapagkat nagpakita na parang mas magaling sila sa nagtalaga lamang sa kanila. Okay, nagtotoo. Okay, hindi ko naman pagiging yung pangalawang pastor na veteranong nagtalaga ng mga tao niya. Okay, kailangan yung iba. Nagsipaksa. Bakit? Sapagkat mas magaling pa siya sa nagtalaga lang sa kanya. Okay? Kumopya ng style.
pagkabata lamang niya. Okay? At sa mga nakita niya ang kinupay, mga malalaguna, ang kinupay niya ay malaguna, hindi kung paano nag-umpisa. No. Okay mo kung paano nag-umpisa sila, hindi kung ano sila ngayon. Okay? Hindi kung ano sila ngayon, hindi paano sila nag-umpisa. Okay? Kaya there is no shortcut pagdating sa tagumpay. Walang shortcut. Ang shortcut, madaling babaksak. Ang kaputik, tumutubo ang kaputik overnight. Pero yung mga maulawin, nara, ano pa? Akasya, marikili na puno, tama? Amen? Pero para tumipay, ilang taon? 70, 80, 100, tama? Amen ba siya? Ganun din sa Christian life. Okay? Kaya how God give us strength. Ayon kay Pablo. Ang sabi ng Pablo, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Ito mo. Yung ituturo mo sa mga preacher mo, yung natutuhan mo din sa akin. Nakanaisip mo rin sa akin? Yung natutuhan mo sa akin, yung tinuro ko sa iyo. At yung napakinggan mo, itinuturo ko sa iba. Yan yung siya. Amen? Kaya sana, kung yung mga susuko pa mga pastor sa atin, mga preachers. Okay? Alright. Okay. Makikinig lang kayo. Sa nag-umpisa sa kanya. Alright? Now, one thing, no? Kaya you will discover, no? Also, by studying and listening, no? Sa mga men in the past, ginamit ng Diyos mightily. Amen? Amen? Ngayon, ito po, tayo sa chapter 2, verse 1 to 5, makikita niyo rin yung principles, no? Na mga pakikinggan mo, no? At tutularan mo, okay? Makikita mo rito, no? Dahil kung binabanggit, huwag kayong makikinig sa Facebook. Yun ang ginagawa, huwag kayong makikinig doon. Sa mga advice nila doon, ipapahama kayo. Sa mga tatay, huwag kayong kukuha ng mga advice doon sa Facebook. Mga nanay, ganun din. Okay? Nagbigay ang Bible sa atin ng principle. Paano tayo magtatagumpay? Paano tayo titibay? Paano tayo lalakas sa biyaya ng Diyos? Okay. Nang Titus chapter 2, verse 1. Kaya strength comes from listening sa mga God's people, no? Na mga nauna, no? Mga nagsipagtagumpay na, ha? Alright. Now, Titus chapter 2. Pinaka dito? Now, dito, may ginuhitan ako ng ilang mga talata, no? Verse 1, but speak thou the things which become sound doctrine. Now, verse 2, that the aged men. Tignan mo, ha? Sa verse number 2, ginuhita kayong aged men. Sa verse number 3, aged women. Alright. Ano yung sabihin? Yung aged men, magtuturo sila sa mga young men. Yung mga young men, dapat makinig sa mga aged men. Nakinig po ako? At sa verse number 3, yung aged women, magtuturo sila sa mga young women. Alright? Kay mga batang anak. Verse 4, that they may what? Takas, that they may teach, sino? Young women to be what? Takas, to be sober. Ano pa? To love their husband. Ano pa? To love their children. Ano pa? To be discreet. Chaste. Ano pa? Takas, keepers at home. Good. Obedient to their own husband, that the word of God be not blasphemed. Verse 6, young men, likewise, exhort to be what? Sober-minded.
In all things, showing themselves and ano ba? Good works, ano ba? In doctrine, showing uncorruptness, ano ba? Gravity, ano ba? Sincerity, sound speech that can be condemned. O sino magtuturo sa mga yan, men? Yung mga aged men. Nakatingin po? Nakatingin po? Nakatingin yung prinsipyo yung pinakikita? Ha? Okay? Saan ang gagaling ang lakas? No? From listen to what? Oh, to God's people. No? Na nakaranas na. Okay? May mga mapapatuloy ng nagawa. At napatuloy na nagtukumpay sa gawain ng Diyos. Okay? Pangalawa, how God give us strength? Sa panahon ito, una, strength comes from what? Nakalabas, from listening kanino? Sa mga God's people. Amen? Okay, God's people from the past. Okay, mga nagalit na sila ng Lord, may mga mapapatunayan sila. Okay, pangalawa, okay, you get strength comes by, pangalawa, building others. Una, okay, listening, no? To God's people from the past. Pangalawa, by building others, ha? By building others. Nandito po? Ito yung isang paraan ng Lord para patibagin ka. Liwanag ba? Para palakasin ka. Okay? Kung hindi mong patibagin ka, lumakas ka, anong kailangan? Kailangan din magpatibay ka din ng iba. Liwanag ba? Hindi mo laging hanap na pinatitibay ka. Hindi mo laging hanap na ini-encourage ka. Matuto ka rin magpatibay at magpalakas ng loob ng iba. Liwanag ba? Mahirap yung Christian life na lagi ka lang ini-encourage. Paano ka? Hindi ka natuto. Diba? Kailangan yung kahit kapanti pang natutuhan mo, na alam mo naman tama, gamitin mo sa ikatitibay na iba. Ano ba lagi na? Amen? Para ba yung lagi, Lord, bigyan mo ako, Lord, bigyan mo ako, tayo bigyan ka. Ano magbigay ka naman? Diba? Amen? Sapagat ang Bible principles what? Give, and it shall be given. Hindi lang sarap eh. Tama? Hindi lang sarap eh. Hindi ba bibigyan ka rin naman ang encouragement sa iba? Inspiration sa iba? Amen? Kalakal sa iba. Diba? Habang pinapalakas mo iba, lumalakas ka rin. Okay? Kaya nga strength comes from what? Building others. What is verse number 2? The same commit thou to faithful men. Nakita mo? Timothy, yung turo, yung mga instruction, yung mga advice na ibinigay ko sa iyo, na pakinggan mo sa akin, sa gitna ng maraming mga weaknesses. Pagkatapos, the same, commit thou to faithful men. Kita mo? The same thou commit to faithful men. Ituturo mo din sa iba. Okay? Oh. Kasi ba? The same, okay, sige, kasi bakit yun sa Tagalog? The same, commit thou to faithful men. Bakit mo ituturo sa iba? Ha? Okay? The same mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo din naman sa iba. Nakita mo? Amen? Kaya si Pablo, tinuro si Timothy, ayan, itinuro ko sa iyo. Timothy, lahat ng tinuro ko sa iyo, lahat ng natulad, ituturo mo din sa kanila para sila makapagturo din sa iba. Kita mo? Yan ang isang paranikatib ng pagtibay, ng pagkato. Ulit ito, hindi laging tuturo ka, magturo ka din. Hindi laging ini-encourage ka, mag-encourage ka din. Amen? Hindi laging pinagtitibay, magpatibay ka din. Sa ganoon, parang tumitibay ka palalo. Maliwanag ba? Amen?
magtibay kayo pareho. Okay? Kaya nga unang makinig ka. Alright? Sa mga tao ng Diyos na nakaranas na, nagtagumpay na. Amen? Huwag kong kanin-kanino. Huwag kong kanin-kanino. Okay? Maging sa pagpapadak natin, makinig ka sa God's people, hindi sa mga tao, hindi mga sa celebrity. Amen? Hindi sa mga politiko, hindi sa mga nakikita mo sa Facebook, hindi dyan. Sa mga tao ng Diyos ka makikinig. Amen? Now, of course, hindi basta God's people, kundi kilala mo. And minsan kilala mo. Okay. Hindi ka nagdati, Valenciana. Hindi ka na Kudiles mo. Alam mo ba ako? Ano yung pangalawa? Build others. Okay? By building others. God gives strength to those who build others. Pakalakas nga? God gives strength to those who build others. Alright? Now, dito makikita mo, no, na isa sa kadahilan kung bakit naglalagay minsan ang Diyos ng pagsubok sa buhay mo, no? Sa ganoon, pag nakalampas ka, makapagtulong ka sa iba kung paano ka pinalakas ng Panginoon. Chapter 1. Okay. Okay, chapter 2, 3 to 4. Tala. 3 to 5. And I was with you in weakness. Ano pa? In fear and much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit of power, that your faith should not stand in wisdom, but in the power of God. Okay, now meron siya din sa 2 Corinthians, no? Okay, yan pa. 2 Corinthians 1, 3 to 4. 2 Corinthians 1, 3 to 4. Hanggang sila kayo. Nandiyan kayo? Tayo mo na. Nandiyan kayo? Nandiyan. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and what? Pagkakas, God of all comfort. Verse 4. Who comforted us in all our tribulation. Bakit? That we may be able to what? Comfort them which are in any trouble. By what? Sa paano pala namin comfort? By the comfort when we ourselves are what? Comforted of God. Kita mo? Sumunod. Kaya, na siya umaaliw sa atin sa lahat ng kabigatian upang ating lakas maaliw ang nasa anumang kapigharian sa pamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Nakita mo? Kaya talagang pagkaminsan, inilalagay ka ng Diyos sa tribulation. Amen? 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 Minsan, binibigyan ka sa problema na naiiyak ka, sa gitna nun, aaliwin ka ng Lord. Amen? Magtatagumpay ka, at sa ganoon parang maaaliwin mo yung iba sa iyong naging karanasan din naman. Nung pinatang din natin po, for as the suffering of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. And whether we be afflicted, this is what? Consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same suffering, which
we also suffer on whether we be comforted. It is for your what? Consolation and salvation. Kita mo? Kaya nga sa papaanong paraan tayo, pinapalakas ng Lord. Ano yung pangalawa? By what? By building others. Kaya nga, habang nagpapatibay tayo sa iba, tumitibay din naman tayo. Okay? Habang inaalim natin ang iba, naaalim din naman tayo. Okay? Alright, pangatlo. How God give us strength. Pangatlo. Verse number 3. Balik po. 2 Timothy 2 and number 3. So number 1, by listening. Maliwanag ba? Number 2, by building. Number 3, by enduring. By enduring hardness. Okay. 2 Timothy 2 and number 3. Andiyan na kayo? Okay, ready? Ready? Basa. Okay? O, yung pangatlo. Pangatlo, you gain strength by enduring hardness. Nakatayo? Nakatayo po? Nakatayo? Tumitibay ka sa pamilihan nung hirap na tiniis mo at nagtitiis mo. Okay, you see? Para sabi mo kay Timothy. Okay, Timothy, endure hardness. Tulad ng mabuting sundalo ni Kristo. Nakita mo? Nandito kayo, hindi ko makita yan na sa tatlong kaparaanan, tinuro ni Pablo si Timothy paano magtiis na tulad ng isang mabuting sundalo. Pangalawa, tulad ng isang magaling na atleta. Pangatlo, tulad ng isang matagumpay na magsasaka. Naman niyo po ako? Naman niyo po? Okay. Sa verse 3, soldier. Sa verse 5, masteries. Sa verse 6, kaya husbandman. Farmer yan. Kita niyo po? Nakadip pa? Walang magaling na sundalo na naging mataas ang rango na hindi natutong makipaglaban. Amen? Amen? Lahat ng magaling na atleta nagtiis sa training. Liwanag ba? Lahat ng matagumpay na farmer nagtiis sa gitna ng sikat ng araw. Hindi umayaw. Yung umaayaw, hindi magtatagumpay. Okay? Kaya nga, anong nasa natin makita? Okay, yes, okay. Paano magpatibay yung Panginoon? Sa paano palaan? Tinuturuan tayong magtiis. Kaya naman ang ating pagdaanan, don't quit. Don't quit. Huwag kang mag-quit. Huwag kang susuko. Quitter will never discover the strength of God. Ulitin mo doon mo makikita yung lakas ng Diyos kapag may tinitiis ka. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Doon mo makikita yun. Okay. Kapag ikaw yung konting hirap ay umaayaw ka, hindi ka titibay, hindi ka lalago. Amen? Hindi ka magtatagumpay. Alam mo? Amen kasi? Kaya, number 1, listen by listening. Number 2, by what? And number 2, building, by building others. Number 3, by enduring hardness. Amen? Enduring hardness. Yung Sunday na nga po, sabi ni Pastor Galdingin na Pastor, ilang linggo na kaming siratin ko.
nahiya ako, baka dumating ka sila balik ko. Wala problema, sanay ako doon. Sanay akong nag-ibig ako, nakahubad ako. May gamit ako, hubad eh. Problema na ba? Problema na. Buti ko natin ko na aircon. Buo na. Kaya nga, the enduring heart is. Amin ka siya? Amen? Okay na siya. Okay na. Nabanggit ko, di ba? Kanina sabi ko, no? Ang tunay na kalakasan na nagmumula sa Diyos ay hindi kailanman malalagpuan sa panahon ng kaginawaan. Amen? Ang kalakasan na binibigay ng Diyos ay matatagpuan mo sa gitna at panahon ng hirap at ng pagtitiis. Amen? Si Pablo nagkasakit. Nalala ba yun? Sa 2 Corinthians chapter 12, amen? Nagkasakit siya. Sabi niya, at tatlong ulit siya nag-pray, pero hindi siya pinagaling ng Lord. Anong sagot ng Lord sa kanya? Pablo, my grace is what? Sufficient for thee. Amen? Ang kalakasan ay makikita mo sa panahon mahina ka. Maliwanag ba? Ang kalakasan ng Diyos ay makikita mo lang sa panahon na mahina ka. Doon mo makikita ang lakas ng Panginoon. Okay? So, kaya nga ang sabi pa bakit hindi mo rin, thou therefore endure hardness tulad ng isang mahusay na sundalo ni Kristo. Okay? Ang pangatlong bagay. No? Okay, paano tayo pinapalakas sa biyaya ng Diyos? Pangapat, by striving for the masteries. Alright? Verse number 5. Okay, verse number 5. Pakita mo nga, Brother Justin. Number 5. Basahin natin muna sa talagay. Kita nyo? At kung ang sino man ay nakikipaglaban sa mga laro, hindi ba siya kinokornahan maliban na kung nakipaglabang matuwid? Hindi po. Pwede rin siya Indians para sa sumliwanag. Okay, and paman also, strive for what? Masteries. Okay? Now, the word strive for mastery is what? Yung bang nagpapakadalubhasa ka. Minamaster mong magaling yung larangan. Diba alam mo yun? Dahil siya, kung ang yung piniling larangan ng laro is what? Track and field. Yung track and field, minamaster mo. Kung ang pinili mo larangan ng boxing, minamaster mo yung boxing. Okay? In other words, nagpapakadubal, gusto mo mag-excel. Maliwanag ba? Gusto mo mag-excel. Okay? Humusay pa, gumaling pa. Okay? Kaya nga strength. Comes from what? Striving for the masteries. Okay? Ano yung isa? You build strength by pushing yourself. You build strength by what? Pushing yourself. Okay? Magpakahusay ka. Okay? Kaya ginapagin sa mga video na yan. Okay? Mag-aral ka mabuti. Alright? Basa ng basa. Magkamisang i-record mo yung preaching mo. Pakinggan mo lagi kung ano pang dapat mong baguhin. Pakikinig ka sa Amen? Ako, totoo lang. Inakikinggan ko yung preaching ko. Totoo, nakikinggan ko, pero bisa habang nakikinig ako, napapahiya ako sa sarili ko. Nakita ko may kulang pa. Hindi ko nasabi ko, may kulang pa. Ano yan? Naku. Nagiging, ito na naman ako. Habit ko na naman yung okay. Isip na okay yan. Nakikinig ka sa akin? Totoo yun. Totoo yun. Okay. Isip na yun. Totoo yun. Bakit? Kasi baka gusto kong nag-excel. Ito mo, ayun na okay. Susunod ako pinasarili.
Kaya strength by what? Striving for the masteries. Alright? Kaya have a goal to do something big for God. Have a goal. Have a goal to do something big for God. Magsikap. Humusay, bumalik. Yung soul winning din natin, nakikinig mo kaya, yung soul winning mo rin. Ako nga, magpahanggang sa'yo. Nire-review ko lagi yung soul winning ko. Yung mga ating tracks, doon. May talo akong dadagdagan ko, may talo akong may tatanggalin pa ako doon para maglalagay ko ng ibang conclusion pa. Nakikinig ko ba ka sa akin? Nakikinig ko kaya, gusto kong mag-excel tayo pare-pareho. Alright? Yes, nasa Diyos ang kalakasan, pero may bahagi din tayo. Liwanag ba? Ibig niya tayong patibayin, palakasin. Pero ang kailangan, hindi ka, but you need to push yourself to excel, to strive for the masteries. So, dinagdag ko rito, strength does not come by sitting. Strength does not come by sitting, but it is given to those who strive to do something for God. Okay po? Binigyan ko yan na mag-preach ako doon sa Batangas City kay Pastor Hernandez. Guest din doon si yung Pastor Lalumpo. Siya nga yung Pastor Lalumpo, nag-presadimisa mo, dito yan. O si Om yan. Nasa ko na yan. Ito, strength doesn't come by sin. Ay, Pastor ko, hindi ako kasali dyan. Ito, pasensya ka na. Lumpo kayo. Hindi naman ba? Hindi mo sabihin. Yun ang totoo, hindi mo ba? Kaya nga, alam mo sabihin, kung ibig natin na palakasin pati sa biyay Diyos, kailangan talaga mag-strive ka for masteries. Alright, kaya nga, tingnan mo yung teaching mo, tingnan mo yung preaching mo, maliwanag mo, tingnan mo rin paano ka magtulong sa sarili, paano ka magtulong sa Bible study, pag sa pag-awit mo, tinuod na Lord to strive for the masteries. And then panghuli, by laboring. By laboring. No? Notice verse number 6, number 7. Paano tayo patibayin pa ng Panginoon? Ha? Now, yes, ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. Una, from listening. Pangalawa, building others. Pangatlo, enduring hardness. Pang-apat, striving for the masteries. And then panghuli, by laboring. Talagang magpapagal tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi lang nakaupo, kundi nagpapagal talaga. Humahayo, kumakato. Nagtitiis sa initan. Nagtitiis sa ulanan. O sige, 67, tayo na. The husbandman. Ito yun. Verse number 6. Ano ba yung husbandman? Ginuhit ko ito. Husbandman means farmer. Ano yung husbandman? Farmer. The farmers that labor must be first what? Partaker of the fruits. O sabi ni Pablo Timothy, consider what I say, and the Lord gives thee what? Understanding in all things. Kaya nga, bago ka talaga magpartake at makinabang at masiyahan sa iyong masiyahan, bilang husbandman, talagang magle-labor ka muna. Magle-labor ka muna. Yes, you gain strength by laboring in the harvest. Kaya nga, yes, you will never be strong as a believer. Hindi ka kailangan magiging strong na believer if you are not a soul winner. Amen. Hindi ka magiging strong na believer if you are not a soul winner. Yes,
ang layunin ng Lord, ang layunin ng Panginoon, upang tayo bigyan niya ng lakas, ay sa ganung paraan, no, makapag-win pa tayo ng maraming kaluluwa. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya nga, talagang lalabas ka, hahayo ka, maglalakad ka, kakato ka. Nawagin kasi ulitin ko, the responsibility to share the message of salvation is on us. Nasa atin. Ang responsibilidad upang magbahagi ng gospel ay nasa atin. To go out. Hindi, not to them, to come in. Ibalamin? Hindi natin hahayaan na ang Calvary Bible Baptist Church ay umaasa lamang sa mga dumadalo para maligtas. Hindi. Sapagat ang responsibilidad upang ibahagi ang gospel ay nasa atin. Liwanag ba? To go out. Hindi sila ang pupunta, kundi tayo ang pupunta sa kanila. Alright? At sa ganung paraan, doon tayo pinapalakas ng Panginoon. Kaya paano tayo pinapatibay ng Lord? Sa paanong paraan? Number one, by what? Listening to what? Gospel. From the past. Pangalawa, what? By what? Building others. Kaya nga, siguraduhin mo, may mga tao bang tumitibay? Dahil sa'yo. Alright? Ano yung pangatlo? By what? Enduring her. Kaya huwag kang madaling sumuko. Huwag kang quitter. Huwag kang kaunting hirap umaayaw ka. Hindi mo kasi nakikita ang kalakasan ng Lord kung madali kang umayaw. Ano yung pangatlo po? By what? Striving. Sikap na maging mahusay na tagapagturo, mag-aaway, preacher, at ang mga by what? By? Tayo maghahali ito mo. Salamat po na magpala ng Diyos. Sa mga katotohanan itong amin pong napakinggan at amin pong natutunan.